ba kasing iniisip nyo? Sa kabila nito, ganito sila mag-isip, mga bossing ha. Papakita ko lang sa inyo. Ayan. Ito inaatupag nila. Ang takutin ang mga Pilipino. Ito inaatupag ni Bongbong. Ang pinaghahandaan niya, alam nyo kung ano pinaghahandaan niya? Gera. Yan, ang pinaghahandaan ng gunggong na yan, gera. Diba? Imbis na paghandaan mo yung mga darating na bagyo, dahil wawarakin niya na ang bayan mo, ito ang pinaghahandaan nila. Ang utos ng ating Pangulong Marcos Jr. ay dapat nating kayanin lumaban at panatilihin ang ating puwersa sa loob ng hindi bababa sa 20 hanggang 30 araw. Bakit ka naghahanda sa gera? Ang gera, kontrolado yan ng tao. Ang bagyo, hindi. Bakit ang pinaghahandaan natin, bakit parang nagwa-warmongering tayo? Ito talaga si Browner, warmonger talaga to, tagapaghasik ng gera. Bakit hindi siya nagtataguyod bakit siya nagtataguyod ng digmaan na wala namang gera in the first place? Walang gera eh. Yung conflict dyan sa South China Sea, hindi lang yan conflict ng China at ng Pilipinas. May conflict din dyan ng Malaysia at China, Malaysia at Indonesia, Malaysia at Brunei, Malaysia at Vietnam. And itong mga bansa na to with China, hindi lang tayo ang may conflict. Marami tayo. Disputed islands and seas nga yan. Maraming nagkiklaim dyan yan, kanila yan, atin yan, kanila yan. Marami. At nakita naman natin kung si Xi Jinping ay nagbabadya ng gera. Nakita nyo naman kung paano siya itrato sa ASEAN, sa APEC. Nakita mo naman kung paanong lahat ng mga leaders gusto siyang makausap. Kasi ang China, wala naman silang pakialam sa Pilipinas talaga. Anong mahihita ng China? Ang titigas ng ulo natin. Anong mahihita ng China kung pupunta sila dito sa Pilipinas para sakupin tayo? Wala. Putang ina, sinong gustong sumakop sa Pilipinas? Ang titigas ng ulo. Hindi ba sabi nga ni Miriam Defensor Santiago, masyado kayong takot na takot sa China. Tapos gusto nating makapaggera sa China. Baka mamaya talunin natin yung China. Masakop ng Pilipinas yung China. Ang daming populasyon niyan, bilyon. Paano natin pakakainin yung mga tao sa China pag nanalo tayo? Kasi pinaghahandaan mo yung gera eh. Pag naghahanda ka ng gera, naghahanda ka para manalo. Ang tanong, anong gagawin mo pag nanalo ka dito sa gera na ito? Ikaw na may-ari ng China. Hindi mo mga mapakain eh. Yung mga Pilipinong ilan milyon lang eh. Problemahin pa natin yung mga Chinese. Ang tatakaw niyan. Tangina talaga nitong mga to, parang mga baliw eh. Bakit ka nagtataguyod ng digmaan na wala namang gera? Hindi naman, yung conflict dyan is always been like that for the past decades. Walang mahihita ang China kung gegerahin tayo unless mauna talaga tayo. At nakita ng China na nagiging threat na ang Pilipinas. Kailan ba magiging threat ang Pilipinas sa China? Magiging threat ang Pilipinas sa China. As in, litit ng Pilipinas kumpara sa China. At sa tao lang, lugin-lugi na tayo eh. Ang gagaling pa magkarate niyan. Ang ibig ko sabihin, magiging threat lang ang Pilipinas sa China kapag kayong mga kalaban ng China pumapasok na sa Pilipinas at nakikialam na sa affairs ng Pilipinas, ginagamit na ang Pilipinas para magkaroon ng conflict at magkaroon ng gulo. Hindi tayo threat sa China. Wala tayong technology, wala tayong armamentes, wala tayong kahit na na pwedeng ipagmalaki against China bukod sa kakapal ng mga mukha ng mga taga rito sa Pilipinas, mga taga-gobyerno. Bukod sa mga magnanakaw yung mga taga rito, wala tayong inilamang sa China. Hindi tayo pro-China. Ang punto lang natin dito, pwede ba tayong mamuhay ng payapa? Pwede ba tayong mamuhay kasama yung mga Inchik na yan, Malaysian na yan, Indonesian, Vietnamese, Singapore, kahit Amerikano? Pwede ba tayong mabuhay ng payapa na mag-coexist tayo dito sa mundo na to nang walang ganitong conflict? Kasi nagkakalat tayo ng issue na ganito para matakot yung tao eh. Naghahanda tayo sa isang bagay na
pwede namang hindi mangyari. Maiiwasan eh. Kung depende yan sa diplomasya mo, maiiwasan naman tong gulo na ito eh. Ito pinaghahandaan nyo, yung bagyo hindi. Yung bagyo, alam nyong darating, mabait ka, masama ka, sisirain ka niyan eh. Bakit hindi yun ang pinaghahandaan? Ba't ang pinaghahandaan natin yung gera na pwede namang mapigilan? O, tama? Tama ba yung punto natin? Bakit ka nag-uudyok ng digmaan? Simpleng logic lang naman ang dahilan kung iisipin natin kung bakit atat na atat ito si Browner. Atak na atat sila sa gera na walang kadahilanan. Una, gusto talaga nilang ilihis yung issue ng gusto nilang malihis sa gera, gusto nilang malihis yung issue ng ng mga korupsyon nila. Trilyon pisong flood control corruption. Na hindi nila mapagkakaila, na hindi nila may pagkakaila na ninakaw nila, na pinirmahan ng presidente ng Pilipinas. Kasama yung dalawang chihuahua niya na si Romualdez tsaka yan si Zaldico. Trilyon piso ng flood control corruption na di may pagkakailang si Marcos ang mastermind. Na pinoproteksyonan ni Browner. Pinoproteksyonan man talaga niya si Bongbong eh. Di umano grabe yung meron daw di umanong 15 billion daw na na pondo ng AFP ng Ghost Project. Totoo ba yan? Parang hindi naman. Palagay ko hindi. Mabait naman to si si Browner eh. Hindi ba? So, kaya gera lang ang naiisip nila na maglilihis sa atensyon ng taong bayan. Kasi, pwede na silang magdeklara ng martial law kapag may mga gera na ganyan. Pag nagdeklara silang martial law at pag may mga gera na ganyan, pwede na din sila magdeklara ng ng wala ng eleksyon. Papahabain na nila yung yung termino ni Bongbong para mas marami pa silang manakaw. Papayagan nyo ba yan? Ginagamit nila itong warmongering. Ibig sabihin na tinatakot nila tayo tungkol sa gera na, again, ang gera, pwedeng mangyari yan, depende. Kung ikaw magpalipad ka ng missile papunta ron, mangyayari ang gera. Pero kung hindi, mag-uusap kayo, hindi mangyayari ang gera. So bakit nagpiprepare tayo ng 20 hanggang 30 days? Yung bang mga relief goods natin, aabot ng 20 hanggang 30 days? Hindi yan kayang umabot ng 20 hanggang 30 days. Bakit? Hindi nyo pinaghahandaan yun eh. Pero itong gera, pinaghahandaan nyo. Gumagastos kayo ng pera para dyan. Gina-justify nyo yung mga gastos ng ahensya ninyo para dito sa walang katuturan na ito. Dito tayo mag-focus. Ang Pilipinas po ay laging tinatamaan ng bagyo. Dapat kada bagyo, walang namamatay. Kada bagyo, may nasira man, mabilis tayo nakakabangon. Kada bagyo, maganda yung distribution natin ng mga relief goods at yung mga relief operations na dapat walang rescue operations na nangyayari. Yun ang dapat pagandaan nyo, hindi yung gera. Nililihis talaga nila issue. Mamaya, makikita nyo yung speech ni pumasok dito. Sabi ninyo may mga typhoon na tayo missile. Typhoon missile, ba't hindi nyo mapigilan yung mga typhoon? Sabi ninyo papasok dito yung mga EDCA sites kasi tutulong as for humanitarian purposes. Nasa na yung humanitarian purposes? Ba't di naman natin sila nakikitang tumutulong sa atin? Again hindi tayo threat sa China. Wala tayong produkto na hindi kayang i-produce ng China. Wala tayong produkto na hindi kayang kunin na hindi makukuha ni China sa ibang sa ibang bansa dito sa atin. So economically hindi tayo threat. Nakikita nga nila tayo as customer eh. Nakikita pa nga sila sa atin eh. Kasi tayong may kailangan sa kanila eh. So hindi tayo threat in terms of armamentes. Wala man tayong mga nuclear weapon. Hindi tayo threat pagdating dyan. Kaibigan ang turing ng lahat ng mga bansa sa China eh. Economic partner yan eh. Bakit hindi natin yun gawin? Pwede naman tayo maging kaibigan ng Amerika, kaibigan ng China, kaibigan ng Singapore, Malaysia, Russia, North Korea. Pwede naman Hindi naman natin kailangan makipag-away sa mga yan. Hindi naman kailangan kung ano yung interest ng Amerika, yun din ang interest natin. Dapat hindi. Dapat ang interest ng Pilipino yung inuuna natin. Gusto ng Amerika makapag-away sa China, di silang dalawa mag-away. Di ba? Bakit dinadamay nila tayo? Gusto nila dito maglagay ng armas para mabilis na makapag-deploy sila kapag inaway na ng China. Ba't tayo lang? Ba't hindi sila maglagay sa Singapore? Ba't hindi sila maglagay sa Malaysia, sa Indonesia, sa Vietnam? Bakit hindi sila maglagay doon? Kasi tayo lang tanga na pumapayag. Wala naman dapat ganun eh. Gusto ng Amerika na makontrol.
Kontrolado na ng Amerika yung kontinente nila. Gusto nila makontrol pati tong kontinente natin. Ang layo-layo nila. So strategically, hindi uubra. Ang gagawin nila, makikipagkutsabaan sila sa mga bansa dito para magkaroon sila ng military stronghold. O di interest nila yun, hindi natin interest yun. Bakit natin pagbibigyan yun? Pabayaan natin, magsuntukan sila ni Xi Jinping at si Donald Trump ngayon eh. Kahit dyan pagganapin sa Araneta, okay lang eh. O, pero yung idadamay nila tayo sa gulo nila, hindi natin gulo yan eh. Di ba? Hindi natin gulo yan. Gulo nila yan, away nila yan. Pabayaan natin sila dyan, Diyos ko po. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama